Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, may bago na naman tayong video na i-react. Ito ay galing kay PH Malaya. Sabi niya nga dito ay Reviving the Bongbong Rocket, the Philippines Indigenous Rocketry Program under SRDP. Dapat lang talaga buhayin ito kasi yun nga nakakapanginayang din na minsan tayo lang sa Asia ang merong ganitong capability na may MLRS tayo. Ngayon ang dami ng bansa may ganyan, di ba? So talagang napag-iwanan tayo na dati tayo meron, ngayon wala na, di ba? Di nga tayo. Pero sana nga in the future, yun nga, talagang mabuhay ito at ma-improve pa para meron na tayong sariling gawang armas na ating gagamitin mismo. Diba? Di ba nakakatuwa na tayong gagamit na sarili nating mga gawa? Diba? At hindi na tayo magdidepende sa ibang bansa sa mga gagamitan ng pamilitar dahil kaya na natin gumawa ng mga ganitong kagamitan. Kaya yun, ang dami ko na naman sinasabi. So guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay PH Malaya, mga idolo. Tara, panoorin na natin. Welcome back to our channel. Today, we're diving into an intriguing topic, the possible revival of indigenous rocketry technology in the Philippines, closely linked to the Self-Reliant Defense Posture (SRDP) program. This program is sparking a resurgence in homegrown defense capabilities, including a very interesting historical project, Project Santa Barbara, and its iconic Bongbong rocket. To understand where we are today, let's go back to the 1970s. Under the administration of President Ferdinand Marcos Sr., Project Santa Barbara was launched as the Philippines. Stated, diba? Diba? Mayroon siyang 6 tubes. So, aning na bongbong rockets ang pwedeng ilagay dyan, diba? State, diba? Pero parang hindi ko nakita to sa mga display ng ating sa Philippine Army, sa museum nila o ano. Parang hindi ko nakita to O wala akong nakikita ng video na naka-display ito. Talagang bang nasira na o sinira na, yun nga, nakapanginayang ng talaga. First significant push into developing indigenous weapons and rocketry systems. This ambitious defense program aimed to produce a range of missile and rocket systems domestically to reduce dependency on foreign defense technology. Correct. The Bongbong rocket was one of the products of this initiative, notably named after the current president, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who was still a teenager at the time. The rocket project showcased Philippine engineering prowess, creating a baseline for locally produced missile technology. However, there were mixed results and opinions about its success. According to various accounts, the project was a double-edged sword. On one hand, Project Santa Barbara achieved proof of concept by producing a locally designed rocket. It demonstrated the Philippines' capability to venture into complex rocketry systems, which many saw as a technological success. This gave hope that the Philippines could one day become self-reliant in missile technology. Correct. However, the project also faced significant technical hurdles. It reportedly struggled with propulsion issues due to limitations in fuel technology and an unstable launch system. Despite its potential, Project Santa Barbara did not see enough follow-up or refinement to fully overcome these challenges. Ultimately, the program was abandoned without a... Siyempre normal lang yun na mayroon pang mga kailangan ayusin, di ba? Di naman perfecto ganyan, kaya may mga testing, di ba? Kaya tinitest muna yan kung talagang maganda ba yung pagkagawa o wala ba magiging problema kapag ginamit ng ating mga army personnel. Kasi nga lang, hindi na nabigyan ng chance na yung ma-improve dahil parang na-scrap na dahil nga nagbago ng administrasyon dahil sa kaguluhan
kaguluhan ng panahon na yun, na-scrap na, napabayaan na. Talagang binaliwala na yung itong project na to. Diba? Sayang. Advancing into operational readiness, and the Philippines shifted its focus back to foreign sources for defense. Fast forward to today, and we see a potential resurgence of indigenous defense technology under the Self-Reliant Defense Posture (SRDP) program. With an emphasis on building up local manufacturing and technological capability, SRDP... Yan, yung mga ganyan, kahit mga balaman lang di ba? Support natin yung mga local. Ngayon, di ba, bumibili na tayo ng mga pistol or mga rifle, di ba? O mga machine gun, possible, di ba? Sa local company na talaga. Hindi tayo, magre-rely sa ibang bansa. Siguro yung mga bigay nila, pwede ba? Di ba? Kasi bigay naman yun. Alam mo naman, hindi yan natin. Bigay, kunin natin. Say thank you, di ba? Pero kung bibili ng mga ganong kasimpleng kagamitan, di ba? Ay, nang gumawa. Pati siguro yung pati mga helmet, yung armor helmet, pati sa katawan. Di ba? Kaya-kaya na natin yan. Siguro sana, sa tulong ng batas na to, so kailangan pa talagang may batas para yun nga, mas pursue natin yung paggawa ng mga kagamitan ng pang military dito mismo sa ating bansa. So, yun na tayo magagawa. Sana yung batas na to maging ma-improve pa ang ating mga kakayahan sa paggawa ng mga kagamitan ng pang militar, di ba? Includes initiatives that echo the goals of Project Santa Barbara. The project aims to develop homegrown defense solutions, and the revival of indigenous rocketry seems to be a likely candidate. In fact, at a gala yesterday celebrating the anniversary of the Philippine Marine Corps, a scale model of what appears to be a modified Bongbong rocket was on display. This model, which seems to incorporate modernized design elements, hints that a follow-on development phase might indeed be on the horizon. If this revival goes forward, it will be fascinating to see the direction it takes. With advanced materials and new propellants now available, there's an opportunity to address the original propulsion issues that challenged the Bongbong rocket. Additionally, maganda na technology natin ngayon, di ba? So, kung ipagpapatuloy natin yung project na program niya sa Santa Barbara, siguro magsasucceed na tayo yan. Kasi kaya naman ng mga Pilipino talagang gumawa ng mga ganyang karpas, di ba? Sa panahon din ngayon sa technology, kaya na yan. Kaya sana tuloy-tuloy nila yan. Partnerships with other countries or private sector involvement in the defense industry could add further expertise and resources to make this second attempt a real success. With sustained partnerships with other countries or private sector involvement in the defense industry could add further expertise and resources to make this second attempt a real success. With sustained support and continuity from both military and government leaders, this renewed initiative might fulfill the dream envisioned by Project Santa Barbara decades ago, a self-reliant Philippines with the capability to produce its own rocketry and defense technology. Thanks for joining us on this exploration of the Bongbong rocket and the potential for a new era in Philippine rocketry. Let us know in the comments what you think about the SRDP program and whether the Philippines should pursue an indigenous rocket program. Dapat talaga i-pursue yan. Kasi sayang naman talaga na-umpisahan na natin, di ba? Medyo maganda naman yung kinalabasan. May mga konting kailangan ayusin. May mga problema konti. Pero sa panahon nga ngayon, kaya na yan. Yun nga, pwede naman tayo makipag-partnership din sa ibang bansa. May mga ibang private company. Pero sana dito gawin sa Pilipinas, di ba? Para yung maasa yung ating mga local na gumagawa ng ganyan. Para ma-practice din. Masanay tayo na gumawa ng ganyan. Di ba? Hindi sa ibang bansa. Dito dapat sa Pilipinas para made in the Philippines, kumbaga, di ba? So, abangan na lang natin magiging update nito. Kung sinisimulan na ba or maghihintay pa tayo ng mga ilang taon pa bago masimulan to.
Pero syempre, hindi naman basta-basta din yan, di ba? Kailangan talaga na magandang pag-aaralin nga. Kung may partnership tayo, mapapabilis tayo yan sa mga private company na gumagawa ng mga missile or rockets. Mapapadali yan. Kaya pwede rin talaga makipag-partnership talaga tayo. Isa yun sa mga best sa ngayon. Pero kung tayo capable na, kaya natin maging independent, tayo nang gawa mismo ng ating mga ganyang capability, mga rocks na yan, di ba? So malay mo, maging ano pa tayo, exporter din. Pero sa panahon ngayon, siyempre, mas advanced na yun sa ibang bansa. Malay mo naman, di ba? Kung maganda naman yung kalabasan ng ating rocket program or Santa Barbara program, win-to-win din naman sa atin. Kaya cross-finger lang tayo, mga idolo. Na yun nga, kung mag-proceed to, in the future, sana buhay pa tayo. Kasi, syempre, di ba? Pero hintayin natin yan. Hintayin natin yan. Kasi magandang balita yan sa ating bansa na tayo na mismo gumagawa ng ating mga armaments or ating mga kagamitan ng pang-militar. Di ba? Di ba nakakaano yun? Yung pala, iniisip ko pa lang gano'n na tayo kalakas mga ilang years pa. Pero siguro hindi na fanatic masyado nun sa military dahil matanda tayo nun. Pero hindi naman tayo nag-lose hope, di ba? Sana, yun nga, in the future, yun nga, maging isa na tayo sa mga, hindi naman sa mga malalakas, kung kaya depensa ng ating bansa na hindi na kaya basta-basta bulihin ng mga ibang bansa din, di ba? Yun lang naman ang the best na natin, ang iniisip natin sa ating bansa. Di ba, mga idolo? Excuse me po. So again guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay PH Malaya. Okay po, ilalagay ko po sa description down below ang full video na to, pati po ang kanyang YouTube channel, mga idolo. At syempre, huwag niyo na po kalimutan mag-subscribe din po sa aking channel, hit niyo po yung notification bell at i-like din po ang video na to. At huwag niyo po rin kalimutan, i-follow din po ako sa aming Facebook page na Alam Nyo Ba? So dito na po tayo tapos mga idolo. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. God bless us all. Bye-bye.